Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang vitiligo sa isang lecture entitled May Vitiligo si Victor. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May vitiligo si Victor. Dear Dr. Derma, ako si Victor at nagkaroon ako ng vitiligo. Bigla ko na lang napansin na tinubuan ako ng maliliit na mapuputlang patse sa gilid ng aking bibig at daliri ng aking kamay. Dahan-dahan itong naging puti, dumami at lumaki. May mga puting buhok din sa aking bigote sa ibabaw ng puting balat. Maitim ako, doktora, kaya't halatang halata itong mga puting patse. Nakakahiya ng humarap sa tao dahil marami nang nakakapansin ng aking kulay. Ano ba ang pwede kong gawin para bumalik sa dating kulay ang aking balat, Doktora Derma? Huwag kang mag-alala, Victor. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang vitiligo? Ang vitiligo ay isang autoimmune na kondisyon kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang melanocytes sa balat, kaya't nawawalan ito ng kulay o nagiging puti. Maaaring maliliit o malalaki ang mga patsi ng vitiligo at maaari ding maapektuhan ang buhok kung saanit or scalp ang patsi. Madalas ay matatagpuan ang vitiligo sa kamay, braso, paa at mukha. Minsan ay dumadami at lumalaki ang mga puting patsi ng vitiligo at minsan naman ay stable lang ito at hindi dumadami o lumalaki. Mas halata din ang vitiligo sa mga mas maitim na mga tao kesa sa mapuputi. Paano ginagamot ang vitiligo? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng vitiligo. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit ninyo. Kasama na dito ang mga pamahid tulad ng topical steroids o calcineurin inhibitors. Maaari din kayong payuhan ng special procedures tulad ng phototherapy kung kinakailangan. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis kumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din pagkalipas ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan. Ang vitiligo ay mas madalas makita sa mga taong may ibang sakit tulad ng thyroid disease, diabetes, lupus, or anemia. Ang vitiligo ay genetic. Maaari itong mamana mula sa magulang at maipasa sa mga anak. Hindi ito nakakahawa. May iba't ibang klase ng vitiligo na depende sa parte ng katawan na apektado. Maaaring segmental or non-segmental, universal, generalized, focal or acrofacial ang vitiligo. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Ngayon ay medyo nagkakulay na ang mga puting patsi sa aking mukha at kamay pagtapos ng ilang gamutan. Bumili din ako ng concealer para hindi masyadong halata ang mga ito. Maginhawa na ulit ang buhay. Nagpapasalamat, Victor. Alam ba ninyo, ang mga patse ng vitiligo ay mas sensitibo sa sun exposure at maaring mas sunburn agad dahil sa kakulangan ng proteksyon. Gumamit ng high SPF 50+, broad spectrum sunblock kung kayo ay may vitiligo bago lumabas sa araw. Maaari ding gumamit ng camouflage makeup sa mga puting patse upang maitago ang vitiligo. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa vitiligo.
Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari niyo ring panuorin ang mga ibang Dr. Derma videos at shorts sa TikTok, YouTube, Facebook at Instagram. Just search po for Dr. Derma. Until the next video, hope to see you all again.